Sa kalagitnaan ng Kenya, isang helicopter ang biglang bumagsak sa lupa na nagdulot ng takot sa mga lokal. At isang grupo ng mga Amerikanong sundalo ang gumabay sa lokal palabas ng nayon habang pumwesto sila upang hanapin ang umatake nang biglang nawala ang dalawang sundalo na parang bula. Mabilis na nagpaputok ang grupo sa hindi nakikitang kaaway, ngunit nang lumingon ang pinuno biglang may sumabog na nagpalipad sa kanya at natumba ito. At makalipas ang ilang sandali nagising ang sundalo sa isang selda at hindi alam kung nasaan siya at kung papaano ito nakarating sa lugar, at pati na rin ang kanyang pangalan, at mayroon siyang malubhang sugat sa kanyang braso at ang istasyon ng pulis ay napinsala at humihina ang kuryente sa lugar. At dahil desperado sa kasagutan, tumingin ito sa paligid at natuklasan ang isang tipak sa pader, kaya sinira niya ito at tumingin sa labas at nakita ang isang helicopter na bumagsak sa lupa at ang lugar ay nasa ganap na kaguluhan. Nagsimula itong sumigaw upang humingi ng tulong, ngunit naging sanhi ito upang pag-alitan siya ng bilanggo sa kasunod na selda dahil ang ingay na ginagawa nito ay papatay sa kanila. At ito ay si Nadia, isang French na doktor na nagtatrabaho sa isang foreign aid na ospital sa loob ng mahigit na 2 taon. Dahil ang malakas na ingay sa labas ay nagiging sanhi ng pagyanig ng gusali, at ipinaliwanag ni Nadia na ang buong planeta ay sinalakay ng mga alien na parang makina. At dahil sa takot nagsimulang sumigaw ang lalaki para sa tulong at hindi pinansin ang babala ni Nadia. At sa kasamaang palad dumating ang isang grupo ng kalalakihan na naghahanap ng gulo, at matapos na patayin ang bihag nila naalala nila na mayroong espesyal na pabuya sa paghuli sa mga Amerikano, ngunit hindi naiintindihan ni Nadia ang kanilang wika. Inihayag ng lalaki na kaya nitong magsalita ng kanilang wika at sinubukan na makipag-ayos, ngunit natatawa lamang sila. Mabilis na nakipaglaban ang sundalo sa grupo at nagpalitan ng ilang suntok bago sila tuluyang mahulog sa bintana. Samantala ang dalawang tulisan ay pumunta sa selda ni Nadia, ngunit mabilis nitong pinagtanggol ang kanyang sarili gamit ang basag na salamin at kinuha ang baril upang barilin sila. Ang isang lalaki ay inatake siya at itinulak siya sa pader, ngunit nakakita si Nadia ng isang tipak ng bato at inatake ito, at pagkatapos ay kinuha nito ang armas at binaril ang lalaki. At sa kaparehong oras sa labas ang sundalong Amerikano ay nagnakaw ng baril at mabilis na binaril ang pinuno, at isa pang lalaki ang umatake sa kanya gamit ang taser, ngunit sa gulat ng lalaki nagawa niya itong hawakan at ibalik ang kuryente sa kalaban. At bago nito tanggapin ang ideya ng pagkakaroon ng kapangyarihan, tumalikod ito at napansin ang isang alien na robot na patungo sa kanya, at ito ang bagay na nagdudulot ng ingay, at ang napakalaking hugis nito ay nakakatakot. At habang tumatakbo ang mga tao sa takot, nagmadaling magtago ang sundalo sa isang sirang sasakyan, ngunit nagawa pa rin siyang makita ng robot, ngunit umalis din ito. At pagkatapos bumalik ang sundalo sa loob para kay Nadia at nakita ang salitang Bo sa kanyang manggas, at nagpa siya itong tawagin siyang Bo. At matapos balutin ni Bo ang kanyang braso, umalis sila sa istasyon at nakita ang mas maraming katawan sa lugar. Nais ni Bo na marating ang US Army base, ngunit sa tingin ni Nadia na wala itong kabuluhan dahil ang lahat ay malamang patay na at hindi na sila makakatawag ng sinuman para sa tulong dahil walang araw ang nakalipas, ang bawat satellite ay nahulog mula sa kalangitan. At masyadong delikado ang mag-isa sa daan, ngunit ayaw ni Bo na manatili at walang gawin at nais nitong lumaban. At sa huli sumama si Nadia sa kanya at kinuha nila ang lahat ng tubig at pagkain na makikita nila, at ginagawa ang lahat ng makakaya nila upang hindi pansinin ang mga bangkay, at nagpa siya umalis gamit ang isang sasakyan. At minsan ay nakikita ni Bo ang mga alaala ng isang laban sa kanyang isipan, ngunit tila hindi niya ito maintindihan. At habang naglalakbay ipinaliwanag ni Nadia na kaya nitong lumaban dahil dati siyang doktor ng militar, kaya naman nagsanay din ito. Nang biglang dumaan ang ilang balas sa bintana ng kanilang sasakyan at kailangan nilang huminto, at natuklasan nila na sila ay napapalibutan ng mga sundalong Kenyan. Sinubukan ni Nadia na makipag-usap sa pamamagitan ng pagsabi nito na isa siyang doktor at hinihiling na makadaan, at si Bo ay ang kanyang escort, at inalok din nito ang kanilang tubig. At habang nagtatalo nakita ng sundalo ang tattoo ni Bo at nabigla at sinabing ang dalawa ay nanggaling sa dish. Habang sinamantala ni Bo ang kaguluhan upang mahuli ang lalaki, at kinuha ang armas nito at ginamit ito upang barilin ang ilan sa sundalo bago hiniling kung ano ang ibig sabihin ng kanyang tattoo. Ipinaliwanag ng sundalo na mayroong isang mahigpit na binabantayang istasyon ng radar ng Amerika malapit sa kanluran na gumagamit ng kaparehong simbolo. Sinabi rin nito na inatake nila ang dalawa dahil sa paniniwalang ang mga Amerikano ang naging dahilan upang salakayin ng mga drone ang Earth, sa dahilan na sila na lamang ang halos natitira. Pagkatapos ay sinubukan ng isang sundalo na umatake, ngunit mabilis nitong napagtanggol ang sarili at hindi bumaril dahil lumitaw ang isang memorya na pumihil sa kanya.
Samantala kinuha ng dalawa ang sasakyan ng mga sundalo at bumalik sa kanilang paglalakbay upang hanapin ang istasyon ng radar. Inalis ni Bo ang kanyang benda at napansin na ang kanyang sugat ay hugis na tulad ng isang palaso na nakatutok sa kanyang tato, kaya ang pagpunta sa istasyon ay tila mukhang tamang ideya. At hindi nagtagal nakita nila ang isang danger sign sa harap ng isang nayon, ngunit walang ibang daan para sa kanila. At habang nagmamaneho nakita nila ang isang daan na natatakpan ng mga maluwag na cable ng kuryente na sobrang mapanganib. Gayunpaman hindi na sila maaaring bumalik dahil lumitaw ang isang robot sa likuran nila at wala silang pagpipilian kundi magmaneho sa mga cable habang pinapaputukan sila ng robot. Dahilan upang huminto ang jeep, mabilis na iniwan ng dalawa ang sasakyan at nagtago sa likod ng mga debris, ngunit naging sanhi ito sa robot na habulin ang isang lalaki at anak nitong babae. Mabilis na pinatay ng robot ang lalaki sa harap ng kanyang anak, kaya pinaputok ni Nadia ang kanyang baril upang iligtas ang babae, ngunit nang magtungo ang robot sa kanila hindi sila inatake nito at nauwi ito sa pagpatay sa bata at tuluyang umalis. At sa kinagabihan nagkampo ang dalawa at ibinahagi ni Nadia na namatay ang kanyang pamilya sa panahon ng pag-atake ng mga alien. Nang biglang isang grupo ng mga fighter jet ang dumaan at masaya si Bo na makitang nakikipaglaban pa rin ang karamihan sa mga tao. At sa sumunod na umaga kailangan nilang bumalik sa paglalakbay nang naglalakad at naglakad sila ng maraming milya at nakatagpo ang ilang hayop, ngunit marami ding pagkasira at mga bangkay. At kalaunan ay nakarinig sila ng ingay na halos boses na nagsasalita, ngunit nang sundan nila ito natuklasan nilang isa itong recording na ginawa ng isang grupo ng mga lokal bilang bitag. Mabilis na palibutan ang dalawa at binihag at dinala sa isang sirang gusali, at sa mga sandaling yun dumating ang dalawang nakamotor at sa likuran nila ay may paparating na robot. At napagtanto ni Bo na ginamit sila ng mga ito bilang bitag upang manghuli ng mga robot. At nang makalapit ang robot, inactivate ng grupo ang mine na sumabog sa robot at nagsimulang magpaputok. Gayunpaman ang robot ay tila hindi napinsala, kaya sa halip naghagis ang isang lalaki ng kadena at pinatumba ito sa pamamagitan ng electrical surge. At sa kasamaang palad mas maraming robot ang dumating at mabilis na nagpaputok at pinatay ang ilang sa grupo. At habang nagpapatuloy ang laban nakaisip si Bo ng masakit na paraan upang tanggalin ang kadena at mabilis na nagtago ang dalawa habang umalis ang bikers dahilan upang habulin sila ng mga robot. At sa mga oras na wala na ang kalaban si Bo at Nadia ay nagpatuloy, at habang tumatawid sa isang tulay may napansin si Bo at muntik nang magpaputok, ngunit ito ay isang photojournalist na si Stander. At kumukuha ito ng maraming litrato na nagdodokumento sa pagdating ng mga alien, at nakita din ito ang spaceship na kinuha ang mga tao at nasaktan bilang resulta, at sa tingin nito ay hindi na siya magtatagal. Pinakita ni Stander ang lahat ng larawan na kinuha niya kasama ang patunay na ginagamit ng mga alien ang kuryente sa Earth at isang bata na naghagis ng bato sa robot. Nang biglang nakarinig sila ng pagsabog sa malapit, bagamat ayaw ni Stander na iligtas siya, dinala pa rin siya ng dalawa at nagawa nilang makahanap ng isang gusali na pagtataguan, at habang naghihintay sila napansin ni Stander ang tato ni Bo. Nakilala niya ito at ipinakita sa kanya ang isang larawan ng istasyon ng radar, kaya sinubukan itong makipagkasunduan at ibibigay nito ang kanyang camera kung aalisin nila ito sa kanyang paghihirap. Patuloy na nakakita si Bo ng mga alaala ng pagkamatay ng isang tao at tumanggi na pumatay ng isang inosenteng tao, kaya't nagsimulang sumigaw si Stander at naghagis ng mga bagay upang maakit ang atensyon ng mga robot. Dahil walang ibang pagpipilian upang makaligtas, nagpatuloy si Nadia sa pagsakal kay Stander hanggang sa mamatay ito. Pagkatapos ay bumalik ang dalawa sa kalsada, ngunit sa pagkakataon na ito ginamit nila ang mga larawan upang malaman ang pinakadirektang daan patungo sa istasyon ng radar. At habang patuloy na naglalakad ng ilang milya, nakakuha si Bo ng mga alaala, ngunit hindi ito sapat upang maintindihan ang kahit na ano. At pagdating nila sa isang abandonadong bayan na wala ng baterya ang kamera, kaya muli silang nagnakaw ng sasakyan upang magpatuloy. At pagkalipas ng ilang oras sa kalagitnaan ng daan, nakarinig ang dalawa ng kakaibang ingay sa radyo at huminto upang mag-imbestiga at nakita ang isang sirang robot sa malapit. Natuwa silang makita na maaari nila itong talunin, ngunit inisip ni Bo kung ano talaga ang kanilang kahinaan. Nang bigla silang nakarinig ng tunog ng padyak at nakita ang usok sa malapit, kaya bumalik sila sa sasakyan upang mabilis na lumayo. At sa mga sandaling yun, ilang daang robot ang lumitaw sa likuran nila at nagsimula silang habulin, kaya iniwan ng dalawa ang sasakyan at tumakbo upang magtago sa loob ng isang bahay. Pumunta sila sa basement at kumapit sa isa't isa dahil sa takot, ngunit bago pa sila magpalitan ng halik,
Nagsimulang lumipad ang bubong at sinimulan ng alien spaceship na higupin ang dalawa, ngunit sa mga ilang segundo si Bo ay naiwan sa lupa at si Nadja lamang ang kinuha. Ilang mga alaala ang pumasok sa kanyang isipan bago siya bumagsak at nawala ng malay. At nang maglaon, natuklasan ni Bo na nasugatan ang kanyang binti at matapos natanggalin ang debris sa kanyang sugat, wala itong pagpipilian kundi ipagpatuloy ang kanyang paglalakbay ng mag-isa at naglalakad ng mahina dahil sa estado ng kanyang binti. At kalaunan ay narating nito ang istasyon ng radar, ngunit nalungkot ito nang matuklasan niya na ang lahat ay sinira ng kalaban. At matapos na mapansin ang graffiti sa pader, nagpa siya itong hanapin ng mga tao sa likod nito at nakarating sa isa pang bayan. At nang marating nito ang kalye, nakita nito ang isang grupo ng mga tao na tumatakbo papalayo sa robot at nagulat na makita na ang mga taong ito ay may espesyal na device upang talunin ang kanilang kalaban. At sa mga sandaling yun, dalawang robot ang lumitaw, ngunit ang mga ito ay ibang modelo. Lumapit ito sa kanya at iniskan siya, ngunit umalis nang wala itong ginawa. At muling lumitaw ang mga alaala sa isipan ni Bo at naalala nito ang pagbaril niya ng rocket sa isang robot habang malubhang nasugatan ang kanyang kasama sa proseso, kaya kailangan siyang palayain ni Bo sa kanyang paghihirap, at ang mga alaala ay naging sanhi ng pagkawala ng malay nito. At lumipas ang ilang sandali, nagising ito at natuklasan na iniligtas ito ng mga lokal at dinala sa shelter. At matapos na alagaan ng doktor ang kanyang binti, nakilala nito si Juma at Kara at ipinaliwanag ni Juma na hindi na babalik si Nadja dahil hindi binabalik ng spaceship ang mga taong kinuha nila, at nagtataka si Kara kung bakit hindi rin kinuha si Bo. At dahil desperado sa sagot, dinala nila si Bo sa isang engineer na gumawa ng EMP device na maaaring magpabagsak sa robot, at ngayon ay gumagawa ng mas malaki, at ang kanyang plano ay pasabugin ito sa ilalim mismo ng spaceship ng mga alien na maaaring magpabagsak sa kanilang sistema at patayin ang mga robot ng sabay-sabay. Gayunpaman, hindi pa sila nakakalapit sa spaceship dahil lumalabas lamang ito kapag marami ang tao at napapalibutan ito ng robot. At nakatanggap si Roderick ng mensahe mula sa gwardya sa labas at ipinaalam sa kanila na may mga paparating na robot. Nagtaka si Juma kung sinusubaybayan ba sila, at ang kombinasyon ng salita at ang mga guhit ni Roderick ay nag-trigger ng mahalagang alaala kay Bo. At sa mga araw na yun, nakasama niya ang kanyang team, nakita nila ang pagsabog at hinawakan siya ng isang robot at naglagay ng isang cable sa kanyang bibig at nagtanim ng isang tracker sa kanyang spine. At bago ito mawala ng malay, ginawa ni Bo ang palaso sa kanyang braso, at mula noon ang mga robot ay sinusundan siya para maghanap ng mas maraming tao at mga taguan. Mabilis na binyantaan ni Kara na papatayin siya nito upang protektahan ang kanilang mga tao, ngunit nakaisip si Bo ng mas magandang ideya at pwede siyang gamitin upang mahanap nila ang spaceship at gamitin ang device ni Roderick. Mabilis na gumawa ang grupo ng plano upang mahanap ang mga karaniwang kidnapping spot, at habang naghahanda sila sa palagay ni Bo ay nakita nito si Nadja, at sa kasamaang palad ito ay isang babae na kahawig lang niya. At sa mga oras na handa na ang grupo, dinala nila ang device sa isang tunnel upang makarating sa downtown ng ligtas. Ngunit sa mga oras na lumabas sila, hindi nila sinasadyang matamaan ang nakatagong mga bomba na pumatay sa ilan sa kanila. At sa mga sandaling yun, nakita nila ang spaceship na lumilipad sa kabilang direksyon, kaya muli silang pumasok sa tunnel upang sundan ito habang pinaputukan sila ng isang malaking robot, at napatay nito ang dalawa sa grupo, ngunit hindi nito nagawang sundan sila dahil sa laki nito. At matapos nilang maglakad ng ilang sandali, nakatagpo nila ang mas maliliit na robot na mabilis na umatake sa kanila, at nasugatan si Kara bilang resulta. Nagawa ng grupo na gumanti sa mga robot bago pa makapatay ang mga ito, ngunit narinig nila ang mas maraming paparating, kaya sinabi ni Kara na umalis na sila habang mananatili ito kasama ang mga granada upang bigyan sila ng oras. Umalis ang grupo kasama ang device nang dumating ang mas maraming robot, at namatay si Kara habang pinipigilan niya ang mga ito kasabay ng malakas na pagsabog. Samantala sa shelter, sinubukan ni Juma at ng isang doktor na tulungan ang mga tao na tumakas. Ngunit ang mas maliit na drone ay narating ang lugar at kalaunan ay napatay ang doktor, ngunit nagawa ni Juma na tumakbo ng mabilis para makabalik sa kanyang mga tao. At habang sinusubukan nilang pabilisin ang paglikas, natuklasan nila ang robot ay pumasok sa loob sa pamamagitan ng mga lagusan, kaya naghanda silang lumaban. At sa oras na lumabas ang robot, pinalibutan ito ng mga lokal at inatake ito ng walang awa. At balik sa grupo, nakita nila ang ilang robot na kumukuha ng mga tao para sa paparating na spaceship. Inihagis ni Bo ang isa sa mga EMP grenade ni Roderick sa isa sa mga robot upang wasakin ito, at ang kaguluhan na ito ay nagpahintulot sa mga tao na magsimulang tumakas. Gayunpaman, sinubukan ng mga robot na sundan sila at nagpaputok na naging sanhi ng pagkasira ng baterya ng EMP device.
At habang sinusubukan ni Roderick na ayusin ito, naalala ni Bo ang larawan at naghagis ng isang bato sa robot upang gambalahin ito, ngunit sumulyap lamang ito sa kanya bago nagpatuloy sa pag-atake sa mga tao. Pagkatapos ay naalala ni Bo na ang tracker ay nagbigay sa kanya ng reaksyon sa kuryente ng mga robot at nakaisip ng ideya. Hinawakan nito ang nahulog na robot gamit ang isang kamay at ang device sa kabilang kamay upang ilipat ang kuryente na nagdulot sa kanya ng matinding sakit, ngunit matagumpay din na pinaganya ang device. Ang pagsabog ng EMP ay mabilis na tumugon at hindi sinaktan ang sinuman, ngunit nagawang pabagsakin ang mga robot sa loob ng ilang segundo, kabilang ang mga nasa loob ng shelter. At habang namatay ang kuryente sa buong lugar, nagsimula din bumagsak ang spaceship at kalaunan ay bumagsak sa planeta na nagdulot ng isang pagsabog. At nang napagtanto ng mga tao na tapos na ang digmaan sa mga alien, tinignan ni Roderick si Bo na nagawang makuha ang iba pang bahagi ng kanyang alaala, gayunpaman nagpasya itong panatilihing Bo ang kanyang pangalan. Salamat sa panunood. Kung nagustuhan mo ito, huwag kakalimutan mag-like at subscribe para sa mga susunod pa nating movie recap.